So yun guys, try natin mag-review ng GoPro. So far, nagamit ko na siya ng mga ilang araw. Pero wala pa ako na ipopost. Hindi. Binili ko siya last week. So review natin siya kung good ba siya for for moto vlogging. Okay naman yung quality niya, yung stabilization, medyo okay na rin. Like, kasi budget lang naman to eh. Budget action cam eh. At least, di ba? Quality. Unlike, pag bumili ka ng ibang action cam, hindi ko naman binabash yung ibang action cam. Pero kung susumain mo naman, mas maganda nga naman talaga yung quality ni GoPro. Ang unit model na to ay GoPro Hero 4. Yung unit na to, silver siya, hindi siya yung black kit. Kasi yung black kit walang screen yun eh. At least itong silver may siya, may touchscreen, ganun. Tapos pwede mo rin siya i-connect sa app, diba? Okay na rin, sumasabay din naman siya sa mga bad na action cam na matataas like GoPro Hero. Pero ang pangit lang kasi dito kay GoPro Hero 4, wala siyang GPS. So, halimbawa, gusto mo kamote ka. top speed ka, hindi, joke lang. Diba? Top speed ka, GPS ka para malaman mo kung ano ba yung actual speed mo talaga. Accurate yan si GoPro. Diba? Kaysa naman gumamit ka pa ng ibang app. Diba? Yun lang ang niya, wala siya. Tsaka may mga iba pang features na wala din siya. Pero kung gusto mo lang naman for vlogging purposes lang naman, diba? Or for clips lang din, diba? Kung di ka naman okay na yun, diba? Parang ka lang, ma-record mo lang yung yung tawag doon, memories mo with your motorcycle, you know. Hindi na siya masama kahit papaano, okay na din sa quality niya. Ito, nakikita nyo naman yung quality ngayon, diba? At least ngayon, mas okay na siya. Unlike sa pag bumili ka ng SJ cam, hindi ko naman sinasabi na pangit sila. Pero kumbaga kasi iba yung quality ni GoPro sa ibang action cam. Ayan, hindi ko alam kung gumagana yung mic ko ngayon eh. Baka hindi na naman gumagana to eh. Medyo ingat tayo guys. Uy, may mga nakaharang par. So ayan, tingnan nyo na lang yung quality. So habang nagda-drive ako, hindi siya ganun hindi ko alam kung stabilize siya. Pero kasi para sa akin medyo mas stabilize siya compare sa mga ibang action cam naman, diba? Lang to, budget friendly lang. Nabili ko nga to 2,800 lang sa FB Marketplace. Pero syempre, pili kayo ng nung legit na seller kasi may mga seller kasi na ang daming kalat ngayon ng murang GoPro. GoPro Hero 5 binibenta 2,500, diba? Parang hindi naman makatotohanan yun. Ang market value pa nun nasa 5,000 to 7,000 na ata or 8K, diba? Depende pa sa quality. Kung yung may-ari pa ng GoPro Hero 5 maingat, diba? Itong ang GoPro Hero 4, pag medyo maganda-ganda pa ang quality niya, pumapalo pa ng 4,000 yung presyo niya, diba? Downside lang nito, yung battery niya mabilis malobat ng Hero 4. So kailangan mo talaga bumili ng maraming extrang battery. Kung halimbawa mag-vlog ka, like biyahe kayo ng Batangas, Manila to Batangas, siguro kailangan mong battery na dala. It's either 3 o 4, diba? Pero siguro kung lahat naman ng battery mo is brand new, mukhang matatagal din naman siguro. Unlike ng pag luma na yung battery mo talaga, ang bilis talaga malobat. Ito medyo mabilis na siya malobat eh, kasi luma na yung battery niya. So ako bibilang ko siya. Tsaka may issue kasi itong GoPro na nabili ko, basag yung niya, yung case niya sa harap. Pero may nabibili naman siya sa Shopee, so okay lang din. So hindi naman nakaka-apekto sa performance niya. Ito, makikita nyo naman yung video, diba? Ganon, diba? Buti nga buti nga tumigil yung ulan kasi ang lakas ng ulan kanina. Sana umabot yung video hanggang bahay or di ko alam.
ingat lang kayo guys. Natatapos lang di bagyong Enteng. So ayun, siguro okay na din to pang vlog. Actually di ko alam yung specs na ito eh. Ano lang, hindi ko alam. Pero kung gagamitin nyo siya for vlog, tapos hindi naman ganun kalaki yung budget nyo, like halimbawa meron lang kayong 3,000, 3 to 4k, pero kung kakayanin nyo naman makabot kahit hanggang 5,000 sa budget nyo, why not try di ba, GoPro Hero 5 na or 6, 7 ganun. Pwede ring Hero 8, depende sa trip nyo. Kasi itong GoPro Hero 4 for ano lang naman to like halimbawa sakto lang budget mo pero gusto mo mag-vlog, ang ganun, parang ako lang. May pangkarga ng motor, walang pambili ng camera. Hindi, mahal kasi talaga nung brand new na GoPro, lalo na kayo mga latest GoPro kayo, nasa Hero 11, 12, diba? Tapos ang mamahal pa, namabot 30k, diba? Kasi mga camera 360 nasa 29k, diba? Depende pa yung anong trip mo, diba? Pero kung kung hindi ka naman gano'n ka big time pa, diba? Or ano lang, diba? Parang beginner ka lang naman eh. Kumbaga parang panimula mo lang siya, puhunan mo lang, gano'n lang, kahit magkano muna. So edi pag medyo nakakaluwag-luwag ka, palit ka ng bagong camera. Gano'n naman lagi, hindi naman lahat nagsisimula agad sa mataas unless may pera ka talaga, diba? Top speed minor na. So yun, that's for today's vlog. Dito pa lang tayo, pa tayo nakakaabot sa bahay, diba? Ano naman quality nya sa mic, hindi ko pa naririnig eh. Siguro pag na-edit ko na. So ayun guys, masasabi ko naman siyang sulit. Masasabi ko naman siyang sulit pa ngayon, yung GoPro Hero 4 Silver Hindi ko pa kasi hindi ko alam. Feeling ko kasi wala naman difference yung Hero 4 Silver tsaka yung Black. Ang difference lang nila is yung Silver is may touchscreen, kasi Black is wala. Tapos ang control niya via app, unlike sa sa Silver, ang control niya pwedeng sa sa unit na. Diba? Yun naman maganda, which is maganda naman talaga yung Silver, kasi at least doon accessible na, pwede mo ma-view agad yung video mo after diba? Kasi naman yung parang kailangan mo pa ng cellphone, diba? May speaker na rin naman na siya. Same lang rin naman yung price nila, hindi nagkakalayo. So sa market ngayon, pero alam ko medyo mas mura yung black kit, kasi parang yung magandang quality nun nasa 3,000 na lang eh, or 3,000 above. Kasi may nakita ko, may in-inquire din ako na black kit, nasa 3,000 yung presyo niya. Set na rin siya, may mga battery extra, ganon. Tapos may monopod, floater, ganon. Tapos nasa 3,000 lang siya. Pero itong Silver Hero 3 kasi, kaya ako siya nabili ng 2,800. Kasi may issue nga, yung crack yung niya. Pero wala namang crack yung lens niya. Yun yung good thing naman, diba? Tapos may dalawang battery na rin. Ang masama lang, hindi ganun kaganda yung battery nga lang. May yung isa medyo lobo na eh, so kaya madaling malobat. Sortehan na lang talaga kung umabot to ng mga 45 minutes. Pero kasi sa nung nakaraan nagtry ako ng full charge battery, tas parang nag video lang ako for 18 minutes. Ayun, for 18 minutes lang yung battery niya, zero na agad, 0 bars. Ayun, bar yung, di ba, 2 bar, 1 bar, ganun. Wala na agad, nalooban na agad siya. Habang 18 minutes lang ako bumiyahe, ganun. So ayun lang guys, that's all for today. Kung quality ba yung GoPro Hero 4? Yes. And kung goods ba siya for beginners? Of course. Kung
kung budget friendly ba siya, oo naman. And kung yung maintenance ba niya is sakto lang din, is budget friendly lang din, oo. Kano lang naman yung lens nito eh. Tsaka yung ibang casing, accessories, di ba? Ganun lang. So, bilhin nyo na, bilhin na kayo. Kaso sa market pa nga, ano na lang, second hand na lang to ang alam ko. Kung may makita kayong fresh, oh, hindi mas goods, di ba? So, yun lang naman guys. Bilhin na kayo. If gusto nyo mag-vlog or mga ganun ng mga clips ng hindi ganun ka